to God be the glory. O sa iyo ang aming papuri, Panginoon, sapagkat ikaw ang gumawa ng lahat ng mga bagay. Nauna sa aming buhay, Panginoon, salamat sa iyong pagkilos, salamat sa iyong paggawa, Panginoon. O sa iyo lamang po ang lahat ng kapurihan, sa iyo lamang po ang lahat ng pasasalamat at ang pagkilala at pagdakila sa umagang ito. O purihin ka, Panginoon. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Padakilan naming Diyos, aming Ama, na mabuti sa bawat isa amin. O Diyos, di ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Forevermore, sabi nga po ng aming inawit. O tunay, O Diyos, ng iyong kabutihan ay sagana sa bawat isa amin. Lord, di po kami karapat-dapat, ngunit ikaw ang nagpakindapat sa bawat isa para magawa po namin ang mga bagay na ito. At magpasa hanggang sa oras na ito, Panginoon, patuloy kami na nagsisiyasat ng aming mga puso. O Lord, tulungan mo ang bawat isa amin. Pagiman ang iyong lingkod, Panginoon, kung titingin sa kanyang sarili, hindi karapat-dapat. Ngunit dahilan sa ikaw, Panginoon, ang nagpapakindapat sa bawat isa amin. Kagaya po ng aming inawit, ikaw po ang aming pag-asa. At magagawa po namin ang bagay na ito, hindi sa ganang aming sarili, Panginoon, kundi dahilan sa iyo na nagbibigay ng kaloob sa bawat isa, Panginoon. Kaya dakilan Diyos, hallelujah, tulungan mo ang bawat isa amin. Tulungan mo ang iyong lingkod, tulungan mo ang bawat kapatid na merong ministeryo sa umagang ito, Panginoon, nang magawa lamang po ang iyong kalooban. At nawa, Panginoon, sa umagang ito, habang po ginagawa po namin ang bagay na naaabot ng aming isipan na ito ay tama, Panginoon, kami ay samahan mo, kami ay tulungan mo, Panginoon, sapagkat kami ay wala po kami magagawa sa aming sarili, Panginoon. Sa iyo lamang po kami umaasa. Sa iyo po ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw ang buhay naming pag-asa, Panginoon. Kaya sa umagang ito, O Diyos, sa iyo po kami nagtitiwala na ikaw po ang kikilos, ikaw po ang gagabay, at ikaw po ang siyang mangunguna sa bawat isa. O Diyos, sa iyo po namin ito pinagkakatiwala, at ito'y sa tanging pangalan mo lamang po, aming Panginoong Kristo Jesus. Kaya we say amen, mga kapatid. Ating palakpakan po ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At hindi po pagpapakaabala, mga kapatid, nais ko po kayong anyahan sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ito po ay sa aklat ni Mateo, chapter 25, mga kapatid, from verse 1 to 13. So ito po ay isang familiar din po sa atin. So loobin ng Panginoon na maging maiksi lamang po yung ating pangaral po ng salita. So next ko pong basahin, mga kapatid, sa English. At pagkatapos po nito ay malaya po kayong makakaupo. Sabi rito, from verse 1, Then shall the kingdom of heaven be likened unto the 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. In verse 2, And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them, but the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and sleep. And at the midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour where the Son of Man cometh. Sabi natin amen sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen. At malaya po kayong makakaupo, mga kapatid. Amen. At ating palakpakan na ating Panginoon minsan pa. Hallelujah. At isang pinagpalang umaga po sa bawat isa atin.
At tayo po ay umaasa na ang lahat sa atin sa umagang ito ay kahit papano ay mainam po yung pakiramdam natin. Amen? So, salamat sa Panginoon. Tunay na tayo po ay pinagpala sa araw na ito. Amen. At sa umagang ito, mga kapatid, at sakto lamang po yung oras, 10:30, pero loobin ng Panginoon na ito po ay maging maiksi lamang. So, salamat po sa Panginoon sa kanyang biyaya sa bawat isa atin. So, ilang linggo na lang po, marahil isang linggo na lang bago matapos po yung taon natin. So, kagaya po ng ating binasang teksto sa umagang ito, mga kapatid, sabi doon sa verse 6, so malimit naman natin itong pinag-uusapan, malimit ito nating pag-aralan, pero sa abot po ng makakaya ng iyong lingkod, ay bahagi ko rin po yung bagay na marahil na abot natin, pagbubulay-bulay din po ng salita ng Diyos, ay nawa kahit paano makatulong po ang bagay na ito. So hindi ko man po magaganon kadetalyado kagaya po ng pagtatalakay ng ating pastor at ng ilang mga kapatid natin patungkol sa bagay na ito. So marahil po ay meron lamang akong pupuntuing isang bagay sa bahaging ito sapagkat alam natin ang pagparito ng Panginoon ay napakalapit na. Amen? So lahat ng tao, lahat ng mananampalataya, halos lahat ay nagpiprepare po, mga kapatid. Maging man po yung mga kaibigan nating mga Katoliko, yung pinagmulan natin ay halos lahat naman ay may alam, yung iba ay nagpiprepare, yung iba naman ay hindi. Pero tayo na mga mananampalataya, bilang bride sa uling mga araw na ito, ay nagpiprepare sa pagparito ng ating Panginoon para tayo ay agawin dito sa sanlibutan at mapasa kanyang presensya, mga mahal na kapatid. So kagaya po sa verse 6, sabi rito, mga kapatid, hindi ko na ulitin from verse 1 sapagkat alam na rin naman natin yung nangyari sa bahaging ito. Sabi rito sa verse 6, abyan, and at the midnight there was a cry made. So, but at the midnight, so doon daw sa kalagitnaan ng gabi, doon sa hating gabi, mga kapatid, ay merong sigaw. Narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. So, yan po ang ating mensahe, mga kapatid, sa uling panahon na ito. Nanawa ang lahat po sa atin, maging man yung mga baguhan ay nakakaalam na po kung ano ba yung mensahe sa uling mga araw na ito. Sapagkat nakita ko rin po, mga kapatid, gaano ba ito kahalaga sa panahon natin, yamang tayo ay nasa panahon na, so marahil meron pa rin mga ilang pagtatalo-talo sa bahaging ito, mga kapatid, tayo ba ay nasa hating gabi pa rin o nasa pagmamadaling araw na? So yan po yung ilang bagay pa na marahil ay malimit nating naririnig, especially, mga kapatid, kapag yung mga ilang lingkod ng Diyos ay na nasa ibang lugar ay pumaparito, maging man yung nasa kalapit lang natin na probinsya, mga kapatid, na iba na yung mga stand, maging man yung mga ministerial meeting na ating napapakinggan dati, ay tumitingin, mga kapatid, na wala na tayo sa Laodicean age. At yan po ay higit pa nating tinitimbang-timbang sa ilang mga bahagi, mga kapatid, pero nais ko lamang pong puntuhin, mga kapatid, ay merong kinalaman sa midnight. Kaya ang ating pong title sa umagang ito ay The Midnight Cry, Awakening a Prepared Bride. So, yun po yung title, mga kapatid. So, The Midnight Cry, alam na natin ito. Ano ba yung Midnight Cry? Na yan yung mensahe ng prophet sa huling mga araw na ito, na kung saan nagawa niyang ipangusap ang sinabi ng Espiritu ng Panginoon, na i-prepare, mga mahal na kapatid, ang daan sapagkat ang pangalawang pagparito ng Panginoong Isus ay nalalapit na. So, ang subtitle natin ay Awakening, ibig sabihin gisingin ang isang preparadong nobya ng Panginoon. So, napakalinaw po, mga kapatid, sa title pa lamang po natin, na kahit yan pa lang po, makuha na po natin yung ating punto. Awakening a Prepared Bride. Sino po yung gigisingin, mga mahal na kapatid? Yung preparadong nobya ng ating Panginoon. Kaya kung iisipin po natin na kung kailan tayo magpiprepare, na kung saan
Sa pagsigaw pa lamang po, o kaya marahil ay magpiprepare pa lang tayo kung kailan malapit na yung parito ng Panginoon, natapos na yung sigaw, wala pa rin tayong ginagawa, mga kapatid. Marahil baka matulad tayo doon sa 5 mangmang na kung saan ay napagsaraduhan ng pintuan. So yan po yung pag-uusapan natin, mga mahal na kapatid. So di na po ako mag-i-intro ng napakhaba sapagkat alam ko na mayroon pa tayong meeting mamaya. Alam ko na excited na yung lahat sa atin sapagkat magbubunutan tayo, mga kapatid. Pero nawa ay pagtiisan muna natin ang ilang mga minuto na i-focus muna natin ang ating isipan sa Panginoon. Lord, ano ba yung nais mo sa umagang ito? Bakit ba ito yung ibabahagi sa amin? So nawa tayo ay dumalangin sa Panginoon na gaano man kasimple yung mensahe na ating mapakinggan ay ipaunawa sa atin ng ating Panginoon. So sabi po diyan, mga kapatid, kahit yan na lang siguro, at the midnight there was a cry made. So alam na po ba ng lahat na mayroong sigaw? Pwede po bang itaas yung kamay? Yung mga nakakaalam? Itaas yung kamay, mga kapatid. So yung ilan, ba't di po makapagtaas ng kamay? Alam na po ba natin yung mensahe sa uling mga araw na ito? So yung iba ay siguro hindi pa malinaw sa kanila, pero alam ko narinig nyo na rin po. At di nyo lang siguro ma-recall, ano ba yung tinutukoy ni Brother Chad na midnight cry? Ano ba yung mensahe na dala ng prophet? Sapagkat yung cry na yan, mga mahal na kapatid, yan po ay mensahe. Yan po ay isang tinig na umalingaw-ngaw, 6 na dekada na ang nakalipas, mga kapatid, na ang propeta ng Panginoon na si Barbanham ay kanyang ibangon. So mayroon pong mensaheng dala-dala ang propetang ito. At siya po ay namayapa na, mga mahal na kapatid, way back 1965. Pero ang mensaheng ito, ang sigaw na ito, mga mahal na kapatid, ay patuloy pa rin sumisigaw hanggang sa panahon natin. Kaya nga po tayo naabot, mga kapatid, sapagkat ang sigaw na yan ay tinatawag ang kanyang nobya papalabas sa isang simbahan na kung saan ang simbahan na dati nating kinaaniban, mga kapatid, nakakalungkot man, pero papunta na po yun sa kapahamakan. So alam na po natin yan, mga kapatid. So pagka pinag-usapan po ang midnight cry, o kaya ang midnight, ano po yung maiisip po natin, mga kapatid? Sasabihin ng iba, yan yung panahon na marami ng tulog. Tama po yun. Yan yung panahon na kung saan yung iba ay napakahimbing na ng tulog, humihilik na yung iba naman ay, nasabi yung iba nagtatrabaho dahilan hindi pa tapos yung kanilang trabaho. Pero ang pinapakita po ng ating Biblia, ng Panginoon, sa bagay na ito, pagka sinabing midnight, kagaya po nung nandoon sa 7 Church of Ages, di ba? Yun ay pinapakita na yun ay kalagitnaan ng gabi na mayroong liwanag. Nung unang iglesia, mga kapatid, ay maliwanag pa. Diba? Maliwanag pa. So wala akong illustration, pero alam ko, mapipicture nyo, na yung liwanag doon ay pababa at biglang dumilim na naman. Lalong-lalo na sa panahon natin, na ito yung panahon na kung saan pinakamadilim na panahon. Na ang ibig sabihin po ng midnight, it represent the darkest hour, mga mahal na kapatid. At yun din po yung panahon na kung saan ang ating Panginoon, the darkest hour na ito'y kanyang idinadalangin, mga kapatid, 3 times siyang nanalangin, that night na kung maaari ay huwag niyang maranasan ang bagay na ito. Na yun yung pinaka-darkest hour, mga mahal na kapatid. Yan po ang ibig sabihin ng midnight, is a darkest hour. Na kung saan ang ating Panginoon mismo ay nakaranas ng hating gabi na kung saan siya ay pinagkanulo ng isa niyang alagad. Na dahilan sa isang halik ay pinagpalit ang ating Panginoon. So ang midnight, mga kapatid, is the darkest hour, pinapakita spiritually. And biblically, midnight often speaks of crisis. Tama. Judgment or divine intervention. Sa kabila, mga kapatid, na makikita natin na yun yung darkest hour na radanasin ng ating Panginoon,
Yun din po ay divine intervention na kung hindi na magitan ng ang ating Ama na nasa langit sa ating Panginoon habang siya ay nananalangin, hindi niya masasabing, Lord, O God, thy will be done. At yun yung divine intervention, mga mahal na kapatid, na yun yung pagkilos ng Diyos sa ating Panginoon nung siya ay nananalangin na kung hindi nagpahayag ang Diyos sa ating Panginoon, walang katubusang mararanasan ang sangkatauhan. Diba? At kung makikita natin, mga kapatid, magsesearch kayo sa sa Bible natin, sa Biblia natin, mga kapatid, marami kayong makikita. Ano ba ang pagka-search yung midnight, meron po tayong makikitang ilang mga account. Unang-una na po, mga kapatid, doon sa Egypt. Kung ating titingnan, mga kapatid, Exodus chapter 12, verse 29, para lang makita po natin ano ba yung mga kaganapan kapag pinag-usapan yung midnight. Sa Exodus chapter 12, verse 29, sabi rito, and it came to pass that at midnight, the Lord smote all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh that sat on his throne unto the firstborn of the captive that was in the dungeon, and all the firstborn of cattle. So mayroong nangyari, mga mahal na kapatid, sa midnight na ito. Sa hating gabi, na makita natin mayroong krisis na mangyayari. Pero alam ng bayan ni Israel na mayroong cry na sumigaw na kailangan yung gawin ang bagay na ito. Yes, mga mahal na kapatid, kailangan yung pinturahan o kaya lagyan ng dugo ang inyong mga tarangkahan, ang inyong hamba ng inyong pintuan. Diba? So mayroong preparation na nangyari doon, mga mahal na kapatid. At kung hindi preparado ang isang sangbahayan sa panahon na yon, ano kaya yung mangyayari? Lahat ng panganay ay pupuksain ng ating Panginoon. Kagaya ng sinabi niyan, that at the midnight the Lord smote all the firstborn in the land of Egypt. So midnight, mga mahal na kapatid, nangyari po yung bagay na ito kung saan mahimbing yung tulog ng mga tao. Walang ligtas dito, liban na lamang kung nakapaghanda yung isang sambahayan. So yan po yung pinapakita ng midnight. Kagaya po ng ating binasa sa Matthew chapter 25, nang sumigaw sa hating gabi, mga mahal na kapatid, mayroong mensahe. At pinagbubulayan ko nga ang bagay na ito, tinatanong, naghahanap sa mga pinangaral ng prophet, kailan kaya dumating yung bridegroom? Dahilan walang oras na binanggit doon na ito ba ay morning watch, ka-crowing watch, midnight watch, pero nang sumigaw ang mensahero, mga mahal na kapatid, ito ay nasa midnight. Midnight time, midnight watch, mga mahal na kapatid. Pero kung titingnan natin, walang sinabi kung anong oras. Di natin alam kung gaano katagal bumili yung mga foolish virgin ng kanilang langis at nang sila ay bumalik, sarado na. So walang oras, mga mahal na kapatid, kagaya ng sinabi ng Panginoon, walang nakakaalam ng oras at ng araw ng kanyang pagparito. Pero isa lang ang sigurado, mga kapatid, ang Panginoon ay babalik. At dapat yan ay tiyak ang bawat isa atin, na ang Panginoon ay babalik, gustuhin man natin o hindi, ang Panginoon ay babalik. Amen. Kaya dapat ang paghahanda natin, wala tayong pinipiling oras, ay maghahanda ako, bukas na lang. Ay maghahanda ako kung kailan malapit na ang pagparito ng Panginoon. Hindi po ganun, mga kapatid. Dahil ang pinapakita na malinaw ng Biblia at ng ating Panginoon, we need to be prepared right now. Yan po yung isang tiyak, dahil kung hindi po natin gagawin, sabi nga ng mga businessman, di ba? Kailan ka magsisimula ng iyong negosyo? Walang ibang tamang panahon kundi ngayon. Amen. Di ba? So ang midnight naman na ito, mga kapatid, according to sa ating prophet, ang midnight ay nagsisimbolo na kung saan ito ay ang Laodicean Church Age. Ito na yung pinaka-sentro na, mga mahal na kapatid. Yung huling panahon na ating kinabubuhayan.
The final church, sa panahon natin, ito ay pinapakita na nandito na tayo sa spiritual darkness. Tama, mga kapatid? Spiritual na madilim, lukewarm religion, and form without power. Basahin natin yung Revelation chapter 3, mabasa natin doon, mga kapatid, na kung saan ang lukewarm, o kaya ang Laodicean church believer, ay nasa lukewarm na kalagayan. Malamig, minsan mainit, at minsan nasa kalagitnaan, mga kapatid. And form without power, tunay na yan po yung kalagayan natin sa panahon natin. Dahilan ang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, especially sa mga young people, ay malimit silang maimpluwensyahan ng mga impluwensya ng meron dito sa sanlibutan. Sa kanilang pananamit, sa kanilang way ng pagsasalita, sa lahat ng aspeto ng buhay ng isang tao, hindi lamang young people, kundi halos lahat ng tao, mga mahal na kapatid, ay naimpluwensyahan na ng panahon natin ngayon. Kaya kung hindi po tayo magiging maingat, mga mahal na kapatid, mahihirapan po tayo makapaghanda. Lalong-lalo na kung yung puso natin ay hati sa pagdedesisyon, ito ba yung kalooban ng Panginoon o hindi. Dapat po ang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon ay higit na pinapahalagahan ang salita ng ating Panginoon. Basahin ulit natin, mga kapatid, para maging malinaw. Matthew 25, isa-isahin natin. Basahin na lang natin sa Tagalog. Sabi rito, para higit natin maintindihan, alang-alang sa iba ay makita natin, ano ba yung mga nabanggit dito, sino ba yung mga karakter dito, ano ba yung mga ipinapakita ng mga simbolismo na mayroon dito. Sabi dito, kung magkagayon, ay makakatulad ang kaharian ng langit sa 10 dalaga. So, 10 virgins, ibig sabihin yan po ay mga malilinis. Yan po ay mga banal sa harapan ng Panginoon na kinuha ang kanilang mga ilawan. Ano yung ilawan, mga mahal na kapatid? Ano po yung nire-represent ng ilawan ng lamps? Di ba? Ano po yung ilawan, mga kapatid? Balikan natin yung Salmo. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ibig sabihin, yung lampara, mga kapatid, ay ang salita ng ating Panginoon na siyang magliliwanag sa buhay ng bawat isa atin. So, yan po, yung ilawan ay ang salita ng Diyos. So, paano po tayo magliliwanag, mga mahal na kapatid? Kunin po natin ang salita ng Diyos na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Verse 2, ang 5 sa kanila ay mga mangmang, ang 5 ay matatalino. Verse 3, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. Ano po yung langis, mga mahal na kapatid? So review lang po ito. Alam ko, napag-aralan na natin ito. Ano po yung langis, mga mahal na kapatid? Anyone, mga mahal na kapatid? Diba? Yung iba ay nagsasalita na walang boses, pero alam natin kung ano yon. Pero yung iba ay di ko alam kung alam nila o hindi. So, review lamang po ito para mabalikan natin, mga mahal na kapatid. So, yung oil po, mga mahal na kapatid, ay nagpapakita ng revelation. So, kung wala kang salita, paano tayo magkakaroon ng revelation? Diba? Meron kang ngang lampara, wala ka namang revelation, hindi po iilaw, mga mahal na kapatid. Sa kabila na meron tayong salita, parang yung Biblia natin, meron tayong Biblia, literally, di naman natin binabasa. At kung di po natin binabasa ang Biblia natin, hindi po magpapahayag ang Panginoon. Walang revelation kung ganun, mga mahal na kapatid. That's why, kahit meron na tayong mga tablet, nawa, meron pa rin tayong mga Bible, mga mahal na kapatid. So, yan po yung kahalagahan na kahit papaano, kompleto pa rin tayo, mga mahal na kapatid.
So, sabi rito, na nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. So, di ko alam kung bakit di sila nagdala o talagang wala silang langis mga nadala na sobra o kaya na naitago. While sabi rito sa verse 4, natapot ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan, nakasama ng kanilang mga ilawan. So, malinaw naman na po na nababasa natin. Verse 5. So, nag-prepare yung mga virgins na ito, mga mahal na kapatid, kahit yung mga mangmang nagpe-prepare, mga matatalino, lahat sila naghanda. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nangag-antok silang lahat at nangakatulog. Verse 6. At dito po yung pagkakataon, datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. So napakalinaw mga mahal na kapatid, na sa panahon na sumigaw, yung alam natin ito na ang ating prophet, yung kaibigan ng ikakasal, nang ito ay sumigaw, lahat ng virgins na ito, yung 5 foolish and 5 wise, lahat sila ay nagising, mga mahal na kapatid. Lahat sila ay tumugon sa panawagan na ang pagparito ng kasintahang lalaki ay nariyan na. Magsilabas na tayo upang salubungin siya. So mayroong ginawa, bumangon, gumising, yung 5 mangmang at yung 5 matatalino. And verse 7, sabi rito, nang magkagayoy, nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. So lahat sila ay pinag-igi nila yung kanilang ilawan, tinanggal yung mga bilog-bilog, tinanggal yung mga bagay na hindi magbibigay ng mainam na pagliwanag ng kanilang lampara. So alam natin yan, yung mga bulbugan natin dati. Nagkakaroon yan ng bilog-bilog, mga mahal na kapatid, na nagiging dahilan para hindi lumiwanag. So verse 8, at sinabi ng mga mangmang sa matalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. So isang katanungan po ang pwede nating kunin dito mga kapatid. Nahihingi po kaya ang revelation mga kapatid? Sa kapwa natin na, pero nahihingi po yan sa Panginoon. So nahihingi yung revelation sa Panginoon, pero ang gusto ko pong ibigay na katanungan, nahihingi po kaya ang revelation sa kapwa mo kapatid? Kung sa tagpong ito mga kapatid, pwede. Kung binigyan sila ng mga matatalinong mangmang, yes, pwede silang bigyan ng revelation. Pwede mong mapakinggan mga mahal na kapatid, pero kung hindi mo kayang sampalatayanan ang iyong napakinggan, ito'y walang kabuluhan. So, pwedeng hingin po yung revelation, mga mahal na kapatid, sa kapwa mo. Di ba? Pero isang pinapakita dito, na yung karanasan ng iba ay hindi mo pwedeng hingin. Di ba? Kasi yung revelation, mga kapatid, merong kaakibat yan na karanasan. Ang karanasan po ay hindi mo makukuha sa ibang tao. Ang karanasan ko ay karanasan ko, ang karanasan mo ay karanasan mo. Pwede kong maging inspirasyon, mga kapatid, pero hindi mo pwedeng angkinin yung karanasan ko. Di ba? Kaya yung revelation, marahil pinapakita sa atin, mga kapatid, na yung revelation ng mga matatalinong gustuhin man nilang bigyan, hindi maaari. Sapagkat ang revelation na yan ay merong kaakibat na karanasan na ginawa ng Panginoon, na ikaw mismo yung nakaranas, na ikaw ay naglilingkod sa Kanya. Amen. Pwede natin gawing inspirasyon, mga kapatid. Pero yung kunin yung patutuon nila na angkinin mo sa iyong sarili, hindi pwede yun, mga kapatid. Sapagkat yan po ang isang mahalaga na ang bawat mananampalataya, lalong-lalo na yung mga may ministry, ay merong karanasan sa paglilingkod sa Panginoon. Dahilan kung walang karanasan ang mga magkukumit sa ministry, madali lang nilang bitawan na yan, mga mahal na kapatid. Madali lang nilang
baliwalain yung ministry na yan. Di ba? Na kapag ka mayroong higit na mahalagang bagay sa ministry mo, bibitawan mo yung ministry mo sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Yan na nga po yung karanasan ang higit na mahalaga, mga mahal na kapatid, na kung hindi ka nakaranas ng paggawa ng Panginoon, na yung ministry na yan ay napatunayan mo na ang Panginoon ang nagbigay sa iyo. Di ba? Kung hindi mo yan marirealize sa puso mo, sa buhay mo, madali mo lang yan bitawan. That's why, mga kapatid, hindi ganun kadali na magkaroon ng ministry sa Panginoon. Kung seryoso tayo, mga mahal na kapatid, so alam ng Panginoon ang kalagayan ng ating mga puso. So sabi rito, so bigyan nyo kami ng inyong langis sapagkat nangamatay ang aming mga ilawan. So nangamatay, ibig sabihin, mga kapatid, so nawala na yung liwanag sapagkat kulang na. Tumigil na, mga mahal na kapatid. Ibig sabihin, naglaylo na sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya namatay dahilan wala ng revelation. Namatay dahilan yung salita ng Diyos ay kagaya na lamang ng letra na meron sa pocketbook. Yung pocketbook nga, minsan kapag binabasa nyo ay naninindig pa yung balahibo nyo. Pero yung salita, mga kapatid, na tila baga wala ng epekto sa buhay natin, parang salita na lang yan na walang kapangyarihang kumikirot sa puso natin. So sapagkat nangamatay ang aming mga ilawan, so nagkulang na, wala na yung kapahayagan na nagpapaliwanag sa salita ng ating Panginoon. Wala na yung nagpapakislap. Kahit anong basa, kung wala ng revelation, mga kapatid. Pero sa panahon natin ngayon, kailangan natin basahin ng basahin. Kahit walang kumikislap, patuloy pa rin tayo. Sapagkat alam naman natin na yung isipan natin, nag-i-store po yan, mga mahal na kapatid, ng mga knowledge. At kapag ka-inactivate po yan ng Panginoon, tamang pagkakataon, then magbibigay ng liwanag sa atin yan at magagamit sa tamang pagkakataon at sa tamang panahon, mga mahal na kapatid. So sabi pa rito sa verse 10, verse 9, huwag natin lagpasan, natapot ng sagot ang matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin as sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. Verse 10, at samantalang sila ay nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanda ay nagsisipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Verse 11, pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Ibig sabihin pala, mga mahal na kapatid, mayroong napagbilhan yung mga mangmang na dalaga. Ito man yung nakakalungkot, mga mahal na kapatid, na meron talagang mga lingkod ng Diyos na hindi rin makakasama sa pagparito ng ating Panginoon. Tama ba, mga kapatid? Kasi kung wala ng mga lingkod ng Diyos sa panahon na yan, na nagsisipaglingkod sa Panginoon, di sana wala nang nabilhan yung mga mangmang na dalaga. Ibig sabihin, meron pa rin talaga, mga kapatid, na mga lingkod ng Diyos na may iwan sa panahon na yan. Pero yung daladala nila, mga mahal na kapatid, ay hindi na sa tamang pagkakataon. Yung mensahe na daladala, o kaya yung revelation na daladala ng mga mangmang na dalaga, ay wala na sa perfect timing. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Wala na sa perfect timing. Diba? So kung titingnan natin, so nakakatawa mang kunin yung example na ito, mga kapatid, pero gagamitin ko pa rin. Kami na mga naglalaro ng chess, mga mahal na kapatid. Kung kayo ay marunong maglaro ng chess, makuha din ninyo yung ibig sabihin nito. Merong beginning, merong start ng laro, merong middle game, merong end game, mga mahal na kapatid. Sa tingin nyo, mga mahal na kapatid, meron kayang makaka-check sa chess sa unang tira pa lamang.
Di ba wala, mga mahal na kapatid? Ibig sabihin, ang unang ginagawa ng dalawang player, nagpiprepare sila ng kanilang pyesa sa pinag-aralan nilang technique, tactics, mga mahal na kapatid, para sila ay makamate. So they are preparing, mga mahal na kapatid. Nagpiprepare sila ng nagpiprepare. I-prepare yung kanilang mga pyesa nang sa gayon yung kalaban nila ay ma-checkmate nila. At kapag meron nang sumigaw, mga mahal na kapatid, ng salitang check, ano yung gagawin mo? Di ba, mag-iisip ka muna, ano yung gagawin mo? At yan din po, mga mahal na kapatid, ay nakita ko, nang sumigaw yung mensahero, sa uling mga araw na ito, yung 10 dalaga, mga mahal na kapatid, chinek yung kanilang mga ilawan. Di ba? Pinag-igi yung kanilang ilawan, mga mahal na kapatid. Pinaghanda sila, meron bang susunod na gagawin? Ano ba yung susunod na gawin nang sa gayon makapaganda ako? Di ba? At minsan, napakaganda rin na palagi kang chinecheck. May pagkakataon na check ng check, mapupunta ka sa mate. Bakit? Ang papangit ng preparation ng pyesa mo. At meron ding mapapaganda yung position mo. Kaya nga, kapag maglalaro kayo ng chess, minsan mag-ingat ka rin na baka yung ginagawa mo, higit mo pang napiprepare yung kalaban mo. Na sa halip na dapat ikaw yung nakakapag-prepare, ang napiprepare mo yung kalaban mo. Napapaganda mo yung kanyang posisyon. Naiintindihan ba natin, mga kapatid? Na dapat kapag chinek mo yung kaaway mo, yung kalaro mo, sa halip na mapaganda yung posisyon niya, pumangit yung posisyon ng kaaway. Tama? Nawa, nasusundan yung mga kapatid. Na habang chinecheck ka ng kaaway, pwede yung kaaway, chinecheck ka ng kalaro mo, dapat napapaganda yung posisyon mo. Ganyan din sa Panginoon. Habang chinecheck tayo ng Panginoon, ang chinecheck, lalong tumitibay yung pundasyon natin, mga mahal na kapatid. Lalong gumaganda yung posisyon natin sa Kanya. Amen. Kaya magpa-check tayo na magpa-check sa Panginoon. Magpa-word test tayo. E-check tayo ng Kanyang salita. Nang sa gayon, gumanda yung kalagayan ng ating posisyon sa harapan ng ating Panginoon. So, natuwa lang ako, mga mahal na kapatid, nang binubulay-bulay ko yon, biglang dumating yung bagay na yon, mga mahal na kapatid. So, kahit paano, nagagamit din natin. So, balanse lang natin, mga mahal na kapatid. So, yun po, mga mahal na kapatid. Kailangan natin ng pag-check mula sa ating Panginoon. Nang sa gayon, makapag-prepare tayo. Pero mas maganda nga, kahit hindi tayo ma-check, prepared tayo, mga mahal na kapatid. Amen? Umaatake pa lang yung kaaway natin sa chess, prepared na tayo na hindi tayo mamamate. Dahil kapag mamati tayo, wala na, isasarado na yung board, tapos na yung laro. I-shut the door, mga mahal na kapatid. Di ba? Nakakalungkot na i-shut yung pintuan na hindi nga nakapasok. Na dapat kapag isinarado yung pintuan, nandun tayo sa loob, mga mahal na kapatid. That's why, kailangan natin ng preparation. Kaya yung title natin, mga mahal na kapatid, The Midnight Cry and the Awakening of a Prepared Bride. So, sino yung gigisingin? Yung mga nakapaganda na nobya ng ating Panginoon. So, simple lamang po ito, mga mahal na kapatid. Diba? Pwede ko nang tapusin. Diba? Ganun lang kasimple, yung mensahe natin. So, meron pa ako ditong naitala, pero hindi ko nadarama na i-share ko pa, mga mahal na kapatid. Sapagkat alam ko na sa kasimplihan ng salita ng Panginoon, ay pwede nating makuha to at ang Panginoon na lang po yung bahala. So, ituloy na lang natin ito, mga mahal na kapatid. Sabi rito sa verse 11, pagkatapos ay nagsarating naman ang ibang mga dalaga, nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Kapag katapos na yung laro, mga mahal na kapatid, kahit anong move mo, wala nang kabuluhan. Diba? Kaya kailan tayo magpiprepare?
Amen? Kapag tapos na yung laro, kahit anong move mo sa chessboard, wala na yung kabuluhan. Di ba? Babalik na yan sa dati nitong kalagayan. At ito ang meron pala akong nakalimutan dito. Sa paglalaro din po ng chess, mga mahal na kapatid, meron niya mga tinatawag na best move, excellent move, and brilliant move. Sabihin natin, pwede natin i-analyze yung isang laro, mga mahal na kapatid. Merong brilliant move, mga mahal na kapatid, na nasa tamang pagkakataon. Nasa timing. Dahilan merong mga brilliant move sana yan, pero kung wala na po yan sa timing, mga mahal na kapatid, wala na rin kabuluhan yan. Kapag laro po ng chess, mga mahal na kapatid, kapag ka nakita mo yung isang tamang tira at na-realize mo na huli na, wala na sa tempo, wala na sa tamang pagkakataon, na-miss mo na yung tamang pagkakataon para manalo ka. So sa preparation, mga mahal na kapatid, dapat nasa timing. Amen? Delayed tactics in preparation leads to checkmate. Ibig sabihin, kapag ka late yung taktika mo, yung preparation mo ay delayed, wala. Hindi ka makakaabot. Talo ka, mga mahal na kapatid. Delayed move, ano yung mangyayari, Barbili? Kung proper yung laro, merong oras. Kapag ka delayed move ka palagi, ano yung mawawala sa'yo? Di ba, mawawala yung oras mo. At kapag ka maganda yung position mo, kahit maganda yung position mo, kasi tama yung preparation mo eh. Pero kung late ka tumira, napakaganda ng position mo eh. Di mo nakita yung oras mo, ubos na. Talo ka pa rin. Delayed move eh. Kagaya na paghihintay natin sa Panginoon, kapag ka late yung preparation natin, talo pa rin tayo. Di ba? Yung preparation mo maganda. Kasi binigay mo na lahat, bininta mo na lahat para sa Panginoon. Pero kung delay na yan, late na yan, mga mahal na kapatid, wala rin. Ubos din yung oras natin. Di ba? Kaya kailan tayo magpe-prepare, mga mahal na kapatid? Ngayon mismo. Sabi pa rito, verse 11, pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Verse 12. Tatapat, sumagot siya at sinabi, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Yun nakakalungkot. So, ibig sabihin, hindi na valid. Verse 13, mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang oras. So, yung verse 10, mga mahal na kapatid, balikan natin yung verse 10. Ito yung hinahanap kong verse. Sabi diyan sa English, basahin natin. And while they went to buy, the bridegroom came. They that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Ibig sabihin, yung pintuan sarado na. Tapos na, mga mahal na kapatid. So, simple lamang po, mga mahal na kapatid, ang bagay na ito. So, meron akong quote dito, nais ko lang basahin, mga mahal na kapatid. So, isa pang pagkakataon, siguro, ito na lang siguro, bago tayo matapos. Sa Ruth chapter 3, verse 8, alam natin yung nangyari dito, isang hating gabi ring pagkakataon, mga mahal na kapatid, ito muna bago tayo bumasa ng quote. Sa Ruth chapter 3 verse 8, patungkol ito kay Boaz at kay Ruth. Ito ay patungkol sa plan of redemption, redeemer, mga mahal na kapatid, pagtutubos, sa kinsman redeemer. Sabi rito sa verse 8, at nangyari sa ating gabi na ang lalaki ay natakot at pumihit. So si Boaz po kasi, mga mahal na kapatid, ay mula sa isang maghapon na pagtatrabaho. So hindi na siya nakauwi at nakatulong na lamang po siya, mga mahal na kapatid, doon sa bangan, doon sa kanyang sakahan, mga mahal na kapatid. At meron din namang payo si Naomi kay Ruth at ginawa niya yung bagay na ito.
So sabi rito, at nangyari sa ating gabi na ang lalaki ay natakot pumihit. Ibig sabihin, bumaling sa isang side. At narito, isang babae ay nakahiga sa kanyang paanan. So hindi ko na po kasi babasahin yung napakarami. Alam naman ng iba yung mga nangyari sa bagay na ito. So, basahin nyo na lang po siguro, mga mahal na kapatid, patungkol sa buhay ni Ruth. So, nang hating gabi ay nagising si Boaz na merong isang babae na nakahiga sa kanyang paanan. Pwede ko alam kung makukuha ng iba. So, para makatipid po tayo ng oras, kayo na lang po yung bumasa sa bagay na yan. Na si Boaz po kasi, mga mahal na kapatid, ay isa sa pinakamalapit na kamag-anak ng naging asawa ni Ruth, kaya pamilya ni Naomi, at merong pagkakataon sa bahaging ito na merong isa pang pinakamalapit na kamag-anak, si Boaz, na basahin natin sa verse 9, sabi rito, at sinabi niya, sino ka? At siya'y sumagot, ako'y si Ruth na iyong lingkod. Iladad mo nga ang iyong kumot sa iyong lingkod sapagkat ikaw ay malapit na kamag-anak. Verse 10. At kanyang sinabi, pagpalain ka nawa ng Panginoon, anak ko, ikaw ay nagpakita ng higit na kagandahang loob sa huli kaysa ng una. Sa hindi mo pagsunod sa mga bagong tao, maging sa dukha o sa mayaman. Verse 11. At ngayon, anak ko, huwag kang matakot. Gagawin ko sa iyo ang lahat ng iyong sinasabi, sapagkat buong bayan ng aking bayan ay nakakaalam na ikaw ay isang babaeng may bait. Verse 12. Tunay nga na ako'y kamag-anak na malapit, gayon man ay may kamag-anak na lalong malapit kaysa sa akin. Verse 13. Maghintay ka ngayong gabi at mangyayari sa kinaumagahan na kung kanyang tutuparin sa iyo ang bahagi ng pagkakamag-anak ay mabuti, gawin niya ang bahagi ng pagkakamag-anak. Ngunit kung di niya gagawin ang bahagi ng pagkakamag-anak sa iyo, ay gagawin ko nga ang bahagi ng pagkakamag-anak sa iyo, sa kinsman redeemer. Kung paano ang Panginoon ay nabubuhay, mahiga ka nga hanggang kinaumagahan. So kung nare-recall ninyo mga mahal na kapatid, yung paksa ng ating pastor 2018, patungkol sa kinsman redeemer, merong isang pinakamalapit na kamag-anak bukod kay Boaz, pero yung pinakamalapit na kamag-anak na yon ay tinanggi, nagampanan yung pagkakaroon na pagiging, kagaya ng sinasabi dito, na pagiging kinsman redeemer. Dahilan wala ng anak si Naomi na lalaki na pwedeng maging asawa ni Ruth. Ganun po yung nangyari, mga mahal na kapatid. Kaya yung kinsman redeemer, yung kailangan magpakasal kay Ruth. Na si Ruth mismo, mga kapatid, ay nagre-represent ng bride. Amen. So yung isa sa pinakamalapit na kamag-anak, which is si Jehovah, naalala nyo pa ba mga kapatid? At yung si Boaz naman ay nagpapakita na siya ang ating Panginoong Jesucristo. Na kayang gampanan ang pagiging bride ng isang nobya. So ano yung nobya sa kalagayang ito? Isang hintil, mga mahal na kapatid. Isang tao na kung saan walang relasyon sa bayan ng ating Panginoon. So alam natin yung nangyari. At nais kong basahin ang quote. So merong sinabi doon, mga kapatid, na hintayin mo hanggang sa kinaumagahan. At mangyayari yung plan of redemption, mga mahal na kapatid. So mayroong clue kahit paano doon kung kailan mangyayari, mga mahal na kapatid, ang rapture na hinihintay natin. Sabi rito ng pangaral ng prophet sa Job, 1955, February 23, paragraph 58, pakitype na lang siguro, Sir Ann. Right in the darkest of hour. So di ko na naibigay, isang quote lang naman to. Right in the darkest of hour, when midnight time. So ito rin kasi ay halos kaparallel, mga mahal na kapatid, ng Matthew chapter 25,
na ating pinag-aaralan. Yung nangyari kay Boaz at kay Ruth. So right in the darkest of hour, when midnight time, he woke up and looked around, and he seen Ruth. So sabi diyan, mga kapatid, so isang quote lang naman yung na-prepare ko. Right in the darkest of hour, when midnight time, so alam natin yung darkest hour na yan, ay talagang pinapakita yan, na yan yung hating gabi. At na yan, dyan po nanluloob yung mga masamang loob. Dyan po nangyayari yung mga karumal-dumal na bagay na ginagawa ng kaaway. So when midnight time, he woke up, nagising si Boaz and look around. Tumingin sa paligid. At nakita niya si Ruth, isang a virtuous woman, not ashamed of the gospel. Hindi kinakahiya yung gospel, mga mahal na kapatid. Bakit? Bakit ito nasabi ng prophet? Sapagkat yung mensahe na ipinangusap ni Naomi, sa kanya ay ginawa niya, mga mahal na kapatid. At pinapakita na nandun siya sa paanan, laying at his feet, he reaches up and gets his robe. So it's a gospel, mga mahal na kapatid. Sabi pa rito, his robe and spirit over her. You know what I mean, don't you? The Holy Spirit trod the Holy Spirit as it was being a type of Christ over her and sent her into the place and said, now wait a minute. I got to do a certain law. There's a law of the land of redemption, and I am thy near kinsman. And I know that you are a virtuous woman. God knows your heart, doesn't He? And He said, now in the morning I will go down and see if I can do the order of the kinsman. So simple lang po yung nais kong ipakita dito, mga kapatid, na mayroon talagang nangyayari kapag ka midnight. Meron talagang mga bagay na ginagawa ang Diyos kapag ka midnight. At minsan, sa mga lingkod ng Diyos, na mga inaabot ng, nagpiprepare ng midnight, naintindihan niyo po ako, mga kapatid, na kung saan, kung kailan midnight na, lalong-lalo na kung minsan wala pang dumarating, o kaya naman, prepared na tayo, mga mahal na kapatid, kung saan midnight na, kung kailan inaantok ka na, saka pa mangungusap ang Panginoon ng mga bagay na nakakamangha-mangha, mga mahal na kapatid, at doon mo higit na na-appreciate na Lord kung kailan katahimikan na ng gabi. Doon ka nagpapahayag ng iyong mga mensahe. Diba? At minsan, prepared ka na, meron ka ng paksang na ihanda, minsan pipihitin pa ng Panginoon. So, nandito mga kapatid, ang kwento ni Boaz at ni Ruth ay isang bagay na pwede nating makita na ng hating gabing iyon ay gumawa ang Panginoon sa pamamagitan ng mga taong ito. Na nakita natin na yung plan of redemption ay mayroon nangyari dito sa gaganapang ito, mga mahal na kapatid. So, kailangan lamang natin gawin, mga mahal na kapatid, para makita natin to, ay kailangan natin gawin yung mga bagay na ipinapangusap sa atin. Bilang si Ruth ay isang kalagayan ng bride, mga kapatid, at si Naomi na kanyang biyanan ay mayroong pinangusap para magampanan yung plan of redemption para sa kanya, ay kailangan niyang sumunod sa tao na nangunguna sa kanya. At nung ginawa niya yung mensahe ni Naomi, mga mahal na kapatid, para kay Ruth, then, naisa katuparan yung bagay na ito, which is the plan of redemption para kay Ruth. So, nawa kahit pa paano meron tayong makuha sa bahaging ito. Kailangan nating ingatan ang gospel, mga mahal na kapatid. Kinakailangan nating sumunod. Kinakailangan nating gawin anumang bagay na pinapagawa sa atin. So, meron lamang isang tanong dito, mga kapatid, na pwede kong iwanan sa inyo. Sa anong parte kaya ng buhay natin ang kinakailangan pa ng preparasyon? Kasi kung iisipin natin, mga mahal na kapatid, sasabihin natin, Lord, nakaka-attend naman ako ng gawain kada linggo. Kada Miyerkules, palagi ako nandito. Pwede pang
magkaroon muna tayo ng pag-iisip, pagbubulay-bulay mga mahal na kapatid. Ano pa kaya? Saan pa kayang parte ng buhay ko? Kaya sa buhay na ito, kailangan ko pa ng preparation. Kasi baka yung attention natin, mga mahal na kapatid, ay nasa isang bahagi lamang at yung ibang bahagi ay hindi natin nabibigyan ng panahon. So, what areas of your life still need preparation? Kasi yung preparation, mga mahal na kapatid, kapag ka merong isang event, dapat lahat ng parte, lahat ng bahagi ay dapat preparado. At kung meron kang makakaligtaan isang bahagi, then magdudulot yan ng isang malaking kaguluhan, mga mahal na kapatid. So sa paghahanda para sa pagparito ng ating Panginoon, tiyakin nating lahat, mga mahal na kapatid, na lahat ng bahagi, ng aspeto ng ating mga buhay ay nawa may prepare natin ng tama. So, kagaya po ng nasa uling sinabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 25, sabi doon, verse 13, "Watch therefore, for ye know," sapagkat hindi nyo nalalaman ang oras, sabi dito, "For ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh." Hindi natin alam kung kailan. Pero ang isang tiyak na bagay, kailangan natin na mag-prepare, mga mahal na kapatid. So, nandyan na yung midnight cry. Nangungusap na yan, mga mahal na kapatid. Pinahayag na yan sa atin. So, kailangan natin ng perfect timing kung kailan tayo maghahanda. So, sabi ko nga, mga mahal na kapatid, kapag ka-delay yung move natin, ito ay delikado. Delay is dangerous, mga mahal na kapatid. So, kung kailan tayo magpiprepare, ngayon na mismo. So, wala nang ibang pagkakataon. We need to prepare, mga mahal na kapatid. So, ilang araw na lang, mag-2026 na. Di ba? Yung Pasko na kanilang hinihintay, midnight din po yan, mga mahal na kapatid. Di ba? Hindi nila yung pinapalagpas. Yung New Year's Eve, midnight din po yan. Mga pagkakataon, mga mahal na kapatid, na hindi dapat palagpasin ng isang tao. Yung New Year, kaya ilang mga pagkakataon sa buhay natin. So, marahil mga mahal na kapatid, di ko nababalikan yung ilang mga nalagpasan ko. Pagkakatiwala ko na lang sa Panginoon. At ako yung maasa na naibahagi ko sa inyo yung pinakapunto sa umagang ito na nais na ibahagi sa inyo sa umagang ito. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So tayo po ay yumuko at manalangin, mga mahal na kapatid. Meron pa po tayong meeting. Hallelujah. Yuko po natin ang ating mga ulo. Mag-iman ang ating mga puso. Dakila naming Diyos, aming Ama, O Lord, ikit ka pa pong madakila sa aming mga buhay. Lord, salamat po sa pagkakataon sa umagang ito, na ikaw po ay mapaglingkuran namin, ikaw po ay masamba namin, mapapurihan po namin, Panginoon, sa mga awitin, sa mga salita po na aming napakinggan. O Lord, salamat po na ikaw po ay patuloy na kumikilos sa panahon namin. At minsan nga po, Panginoon, hallelujah, mapapaisip ang bawat isa na, Lord, kailan nga ba ang iyong pagparito? Kailan ang iyong muling pagparito para kami agawin? Pero tila baga nasusumpungan po namin ang aming mga sarili na kami ay kulang sa preparation, Panginoon. Kaya tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Lahat ng bagay na kailangan namin ay halos lahat ng ito ay nilagay mo na, binigay mo na sa amin, nandyan na po sa paligid namin. Ngunit tila baga, Panginoon, yung atensyon namin, yung focus namin ay tila baga wala sa focus, wala sa tamang pagkakataon, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na higit pa na magawa ang iyong kalooban. O Lord, naalala ko si Pablo at si Silas, Lord, na umaawit sa iyo matapos silang makulong. Lord, umaawit sila sa iyo ng mga himno. Doon sa Acts, Panginoon, ay sila ay nandoon sa kulungan, sa gabi, Panginoon, na kung saan, nandoon sa hating gabi, Panginoon. Ngunit ikaw ay kumilos, ikaw ay gumawa, Panginoon, ng isang bagay na hindi maabot ng isipan ng isang tao. Nang sa gayon nga, Panginoon, ng makalagan at mabuksan yung kulungan, Panginoon, ay yung bantay, Panginoon, ay nanginig at natakot. Pero yun na pala, Panginoon, ang pagkakataon. Ang hating gabi na yun, Panginoon, ang pagkakataon na kung saan ang sambahayan at maging man ang taong ito
na nagbabantay ng kulungan, Panginoon, ay tawagin mo at maglingkod sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo. Marahil nandito na po kami sa panahon na kung saan ay malapit nang sumikat ang araw, Panginoon. O kaya naman, Lord, kakatapos pa lamang, Panginoon, sapagkat di namin alam kung ano yung oras ng iyong pagparito, Panginoon. Kaya tulungan mo kami na ang aming gawin ay ang paghahanda, Panginoon, ng aming mga sarili. Pero kagaya nga po ng aming malimit din po mapakinggan, na ikaw din po ang naghahanda sa bawat isa amin. Kaya Lord, tulungan mo kami na higit lamang na makinig, ituon ang aming atensyon at aming panahon sa iyong mga salita, maging man sa pangangaral, Panginoon, ng iyong mga lingkod. Tulungan mo kami, gabayan mo kami, Panginoon, sa tamang direksyon ng buhay pananampalatayang ito, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Patuloy lamang pong binabalik ang lahat ng ito sa tanging pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. Kaya say amen, mga kapatid. Ating palakpakan po ating Panginoon. Ating binibigay po sa ating mahal na pastor. God bless you po.